Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to our episode of Men of Light. Ito po ang aming episode para sa Gaudete Sunday, the third Sunday of Advent. Ang ating pong gospel reading is from John chapter 1 verses 6 to 8 and verses 19 to 28. Ang pamagat po na napili ko para sa episode na ito ay Sense of Purpose o sa Tagalog, layunin. Parang ito kasi ang tumutuhog sa mga pagbasa natin para sa Gaudete Sunday. Alam po natin na dalawang salita ang madalas nating gamitin para i-translate yung salitang purpose, di ba? Ang mga salitang hangarin at layunin. Pero para sa akin, mukhang mas malapit ang layunin kesa sa hangarin as translation for sense of purpose. Kasi yung hangarin, parang may kinalaman sa yung bang hinahangad natin o gusto nating makamit o matamo sa buhay. Pero ang layunin parang gano'n din, kaya lang ang point of reference ay hindi yung sarili natin, kundi yung tinutungo o nilalayon o direksyon natin kung saan tayo tinatawag na pumunta. Kaya related ang salitang bukasyon at misyon, eh. Ang bukasyon ay tawag, ang misyon ay kung saan tayo isinusugo noong tumawag sa atin na siyang ating layunin. Ang layunin ang nagbibigay liwanag sa atin tungkol sa dalawang bagay. Una, kung sino ba tayo, kung sino ba hindi tayo, who we are not. At ikalawa, kung sino talaga tayo, who we are. 'Pag malinaw ang layunin ng tao, alam niya kung sino hindi siya at alam din niya kung sino siya. Kasi ito ang dalawang tanong na sinasagot ni John the Baptist sa ating gospel reading. Kaya itong dalawang ito ang magiging paksa natin para sa first two parts ng ating kwentuhan dito sa Men of Light. Yung una, ang layuning nagpapalinaw kung sino hindi tayo. At ikalawa, ang layuning nagpapalinaw kung sino ba talaga tayo. Sa third part po, magkakaroon naman tayo ng konting Bible study portion. I-review natin, as usual, yung dalawang kwentong pampasko sa Bible. Ang kwento ni Saint Matthew at ang kwento ni Saint Luke, na parehong nasa first two chapters. Medyo titignan natin kung ano ba ang pagkakapareho, pagkakahawig, at kung ano naman ang pagkakaiba ng dalawa. Okay, so yun po ang magiging outline ng ating kwentuhan dito sa episode na ito ng Men of Light for Gaudete Sunday. Pakinggan po muna natin ang ating gospel reading to be proclaimed to us by Judge Jovay Rosario Mercado from John chapter 1 verses 6 to 8 and 19 to 28. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka? Kung gayon,
Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang nagsabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit, hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kaniyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Hordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maraming salamat po sa nagbasa sa ating ebanghelyo, si Judge Jovay Rosario Mercado. Kayo po ay nanonood ng Men of Light at ito po ang episode natin para sa Gaudete Sunday, the third Sunday of Advent. Ang narinig po ninyong gospel reading is from John chapter 1, 6 to 8 and 19 to 28. At ang pamagat ng episode na ito ay A Sense of Purpose. Ito po si Bishop Ambo David mula dito sa Diocese of Caloocan. Kamusta po kayo lahat? Po si Father Deo Galang from Sapong Bato Parish or Oricross Parish, Sapong Bato, Angeles. Happy and joyful third Sunday of Advent. Father Edwin Bilay po, rejoice po tayo ngayong third Sunday of Advent. Ang bilis po, ano po, ilang tulog na lang, Pasko na. Pero ang Gaudete is somehow already anticipating the joy of Christmas. Okay, nabanggit natin na dahil ang ating tutok ngayon is the sense of purpose. So, ang ginagamit nating salita hindi hangarin kundi layunin. Okay ba yon, Father Edwin? Kasi ikaw ang taal na Tagalog dito eh. Parang yung hangarin, hangad, no? Parang point reference sarili, no? Yeah. Opo. Tama po, tama na mas malalim yung layunin. Meron pa nga pong dalawa akong naisip na parehong salita eh. Yung pakay. Okay. Tapos yung sadya, ano ba yung sadya mo? Okay, yes. Kaya ka narito, yung gano'n, sadya, anong sadya. Pero malalim po talaga yung layunin. Both related sa layunin, ano? Apo, kasi yung tama ba na yung layunin yung nilalayon, ano? Parang gano'n. Opo. Yung intention, nilalayon. Intention, parang direksyon, yung gano'n ba, no? Tama. Ayun. So kung malinaw ang layunin, hindi tayo ilusyonado. Parang ito yung first point na gusto kong i-develop based on our gospel reading. Kasi dalawa ang sinasagot na question ni John pero sinimulan niya dun sa pag-answer kung who he is not, no? Kasi pilit siyang tinatanong, are you this, are you that? Pero sabi niya, hindi. Hindi. As simple as no. Nilinaw muna niya kung sino hindi siya. I am not the Messiah. Hindi ako ang Kristo. Messiah and Kristo, pareho din ho yun, no? Ang hinirang ng Diyos, the anointed one. Hindi rin siya, si Elijah, according to him. Kasi ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, yung before the end time comes, babalik, magkakaroon ng comeback ang prophet Elijah. Ang iba naman, ang sinasabi nilang magka-comeback ay one of the prophets
especially, specifically Jeremiah. Although dito hindi binabanggit si Jeremiah. Okay, ang point, he is not trying to be what he is not. Yes, Father Deo. Siya meron din tinatawag na definition by negation. Oh, no. Parang you can define by what is not, no? Applicable to sa ating pagkatao, no? Parang maybe if you apply it now, parang I am not God. So I can do my best, but I'm not the Savior, no? And also, pwede rin naman sa trabaho, you can identify yourself too much with something to the point na parang ma-depress ka. Kunyari, meron kayong project, may program kayo, ang ginagawa, naging failure, I am not my project, I am not my program. Or, kunyari, hindi ka pumasa sa board, no? I am not that exam. I'm more than that. I may not pass the board now, but or maybe may pagkakamali na ikaw ginawa mo rin, but I am more than that mistake. Because when you lose your sense of layunin, sabi nga Bishop, no? Parang nawawalan ka, you identify yourself with your property, maybe with your position, even with your suggestion. You get offended when it is turned down. But I am not. It's a good attitude of John the Baptist has a very humble way of making a very stable sense of second person, very sense of stable of identity. So, parang walang personalan, ano, parang gano'n, no? And napakahalaga nung sinasabi mo, Father Deo, no? It's also very consoling, especially for people who may have failed, hindi ba? O medyo hindi nag-materialize yung project na akala mo failure na sila. That's not you. That's not you, hindi ba? You're more That's than not the important message. You're more than that. Yeah. Yes, Father Edwin. Yung kasi sa Gaudete Sunday tayo, palagay ko po talaga yung hindi rin magiging masaya si Juan kung mabubuhay siya sa pagpapanggap eh. Yung bang pwede kasi ang tingin sa kanya ng mga tao, siya na yung Mesias o siya si Elijah. Pwede sana ako niya, oo nga ako yun, ano? Pero alam natin na hindi rin magiging masaya si Juan. Tapos hindi rin yung magiging masaya yung mga tao pagka natuklasan yung kanyang pagpapanggap. So talagang yung katotohanan, yung pagtanggi na hindi ako yan, ano? Ay yun ang magbibigay ng galak sa tao pagka ikaw nabuhay sa katotohanan. Yeah. Pero hindi ba ayon doon sa kwento mismo ni Saint Luke nung isilang daw yung batang si John, yung mga usyuserong kapitbahay, lahat sila sinasabi nila, "What will this child be?" And I can imagine, sumasagot na yung iba, "Why do you need to know what this child will be?" Anak siya ni Zechariah, solong anak pa, lalaki pa, at he belongs to a priestly family, si Zechariah. Tapos yung si Elizabeth medyo from the tribe of Aaron, by talagang tipong ang pedigree pang high priest, no? Pero hindi rin nagpa-pressure doon si John, no? Kasi I remember kasi minsan 'di ba nagpapadala talaga tayo sa expectations. I remember merong isang kakilala ko na dahil parehong doctors yung mga parents niya, parang maliit pa lang kinokondisyon na siya na magdoktor. Pero habang lumalaki, hindi niya talaga makita ang sarili sa pagdodoktor. Hindi lang niya masabi sa parents niya. At nung una, obey naman siya, pero hindi siya talaga masaya. And eventually, he discovered sa pagpapari pala siya tinatawag. And well, fortunately, hindi naman nag-resist yung mga kapamilya niya. And ayun, I think yun ang layunin At some point, it becomes clear by negating first what other people saying you are but you believe you are not, no? Kasi madalas ma-confuse sa ambition yung purpose no? May dagdag ka pa, Father Dave? Di ba, Bishop, yung identity by imitation. I would like to be my mama, I'd like to be my father, ganun. Or pwede ring identity by expectation, sabi mo. Panganay ka, dapat ganito ka. Ikaw yung bunso, dapat. Yeah, maybe there's a point that we have to consider it, but it must be more than that. I remember a song, Come What May. Yeah. I was a bird
I fly you with my wings, safe from all the storms you know true love can bring. But I'm not a bird whose wishes are just fly away, my love, and I'll never be afraid of who I am and who I'm not. Come, man. It's quite liberating, isn't it? Yes. Ay naku, talagang swak na swak yung kantang yun, Ngayon ko lang Oo. naisip na parang, exactly 'no, that's exactly what, our gospel today is, trying to clarify 'no. And kung minsan that layunin might not even be your own ambition 'no. Kasi I've met a lot of people na sinantabi yung ambition mismo para sa mission, you know? And siguro part yun ng maturing process natin. Kasi 'pag bata pa tayo, parang ambisyoso tayo. And then as we get to know ourselves better, especially through prayer, no? It becomes much clearer kung saan tayo dinadala ng Panginoon. And that's what siguro kaya the essence of prayer really is discovering God's will. And it's the reason kung bakit, napadpad ng, disyerto itong si John the Baptist at nag-ermitanyo muna siya to clarify yung purpose niya sa buhay. So, time is up para sa first round ng ating kwentuhan. Please, stay with us. Wag po kayong aalis at mayroon pang two parts pa itong ating kwentuhan. Babalik pa po ang Men of Light. Please don't go away. Welcome back po dito sa Men of Light. Kasama pa rin po natin sa ating kwentuhan si Father Deo Galang at si Father Edwin Belay at ang inyong lingkod, Bishop Ambo David. Kanina po, binanggit natin na ang clear sense of purpose o layunin clarifies most of all for ourselves kung sino ba hindi tayo, you know. And it looks like that's the reason kung bakit nag-ermitanyo itong si John, no? Maybe ang lakas-lakas din ng expectation sa kanya ng family niya, because, he really belonged to a priestly class, no? At siguro dahil nga highly educated siya sa mga rabbinical schools sa Jerusalem, no? But so now, we are led to our second point. The clear sense of purpose also gives us a more stable sense of who we are, identity, no? And gusto kong simulan yan doon sa idea ng bakit naglulublob sa tubig, di ba? Ano bang statement ang ginagawa ni John kung bakit ang mga sumusunod sa kanya ay nilulublob niya sa tubig? How long can we stay underwater, di ba? Maikli lang ang hininga natin. And as a matter of fact, pwede pa lang bilangin yung hininga. You know, did you know how many breaths per minute ang breath ng tao? Parang nasa per minute yata 12 to 20 the normal breath. So magagawa mo na yung mathematics, no? Pwede mo nang bilangin kung ilang breaths, ilang beses ka hihinga sa maghapon. And ilang beses ka hihinga sa isang linggo o isang buwan, you know? Bilang na bilang pala yung hininga natin. So, in point, maikli lang ang buhay. At sayang naman kung isabuhay natin ito na walang layunin, no? Ang ganda nung parang mayroon kang nabanggit kay Father Ferriols. Yung isang thesis namin nung nasa philosophy yun. Sino ako? Yeah. Question of self-identity. Must be the same question that is being offered now to John the Baptist. Pero malinaw sa kanya na kung hindi siya, even his own identity goes beyond himself. Hanggang yung may hangad ka at layunin na higit sa sarili. Mhm. Parang it's an irony that you discover yourself the more you go out of yourself. When you Yes. see the face of your person in need, nakikita mo yung sarili mo sa mga nahihirapan. O nakikita mo sa mga batang nangangailangan. Pero parang it's some kind of what ginagamit mo ito, Bishop, yung when Jesus emptied himself. Yeah. That's the time he
really discovered his identity and his mission. That's true. Yeah. Yes, Father. Dun, ang naalala ko, Bishop, dito, di ba, yung sa SPFY natin, yung Spiritual Pastoral Formation Year, halos 6 months yata yung self-discovery sessions eh. Napakahaba noon para ika nga hanapin mo yung sarili mo, kilanlin mo, sa tulong din ng mga kaeskwela mo, ng spiritual director, at ang daming sessions para usisain, imbestigahan, self-discovery, para tingnan mo at to unearth, no, yung kung sino ka. At pagkatapos nga noon at meron ding 8 days retreat sa simula, tapos sa dulo 30 days retreat. Yung sabi mo nga, kaya nga siguro si Juan talagang nagpunta sa disyerto nag-ermitanyo para hanapin itong sarili na ito, para makilala niya talaga kung sino siya. At siguro kasama na rin yun yung mission niya, yung kanyang layunin, no? Yun yung naalala ko dito, yung mahabang preparasyon sa self-discovery sessions. Self-discovery, yeah. Oo. Yung kasi parang minsan at the outset ang dali-dali o simple-simple ng tanong na who are you? Parang gano'n. And normally pag sinabing sino ka, sasagot lang naman natin pangalan natin, di ba? Parang yeah, pero don't forget there are many such names in this world. Parang gano'n, no? Then magsisimula ka na to be more specific, no? Yung daigdig na pinanggalingan mo and then you realize na ang tanong na sino ako, hindi masasagot ng mga simpleng sagot, no? And si Prophet Isaiah, itong first reading natin, parang talagang nakafocus sa layunin because you know, he's talking about an anointing. I mean, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. For what? Ayun, to proclaim good news to the poor, liberty to captives, recovery of the sight to the blind, etc., etc. Hindi niya sinasabing, ito ang gusto kong gawin. Parang, ito ang gustong ipagawa ng Panginoon sa akin. I'm being invited by God to participate in His plan. And mukhang ito yung common natin, misunderstanding kasi natin about mission is ang gusto nating gawin no? And I am glad na sa synodality dahil napauso yung spiritual conversation or conversation in the spirit. I'm glad na si Pope Francis madalas niyang i-remind sa atin na sa spiritual conversation we build consensus mainly not as if we're doing some parliamentary decision na parang kung ano ang decision of the majority, but rather ano ang pinagagawa ng Holy Spirit sa atin. Tinatawag, ang sabi niya, the main protagonist is the Holy Spirit, sabi niya. Ang nakikita natin ngayon, Bishop, yung noon may narinig din na homily niyo from ambition to vocation. Yeah. Vision to mission. And that vocation is a calling. You're responding to a call. Not a call ikaw mismo may gusto. Parang yung panawagan ng kalagayan, panawagan ng sitwasyon. And that ambition, maybe wala nang masama ng ambition ka maging engineer, maging doktor, maging nurse, maging pare, maging police, o maging that's an ambition. But eventually when nakikita mo yung ambition is what I become. Doktor ako, naging doktor ako, naging pare ako, naging engineer ako. Pero the identity becomes farther deeper when you see a vocation, a mission, what others become because of me. Parang hindi na sa akin ang concern. It's already, sabi nga, yung layunin, nagpas sa sarili. Yeah. So parang yes. Actually, Father Deo, yung minsan, some people have already pursued their ambitions pero hindi pa rin sila masaya. Di ba? Parang, only then do they realize na, that's not all there is to it. Ganon. And then, continuous pa yung search, di ba? And, alam mo, I'm glad na dito sa collection of readings natin for Gaudete Sunday, I'm surprised na ang responsorial psalm natin ay yung Magnificat ni Mama Mary, no?
Mary, inaawit niya yung kadakilaan ng Diyos. Yung nakikita niya sa kasaysayan ng bayang Israel na ginagawang pagliligtas ng Panginoon at yun ang pinagsasayan niya, ang kanyang pakikibahagi sa layuning ito ng Diyos na ang sabi niya, nakikita niyang natutupad, nagkakatotoo, kaya dinadakila niya ang Panginoon, no? So, Habol ko yes, lang, Bishop, yung ano. yes, dagdag mo pa, Father. Kung kanina po, nasabi ko na hindi magagalak si Juan kung mabubuhay siya sa pagpapanggap. Dito naman sa pangalawang punto, sasaya sino man tao, pati si Juan, kung kanyang mabubuhay siya kung sino yung gusto niyang siya, no? Yung pag naging totoo, doon ka sasaya, doon mo makukuha yung kagalakan na minimithi, no? Yes. Yes. Very good. Thank you. Salamat at wow, I think sabi nga ni Father Deo, medyo there's so much to share dito sa gospel na to. Well, wag po muna kayong aalis. Magkakaroon pa tayo ng kaunting Bible study portion sa bandang dulo. I know you've heard this sometimes from us, pero mahalagang ulitin siya kasi hindi gaanong natatanim sa consciousness ng madami itong comparison ng two infancy narratives sa ating mga Gospels from Matthew and Luke. Please stay with us. Babalik pa po kami sa Men of Light. Welcome back po dito sa Men of Light. Kasama pa rin po natin si Father Deo Galang, Father Edwin Belet, ang inyong lingkod, Bishop Ambo David. Sa third part po ng ating kwentuhan ay magkakaroon tayo ng a little Bible study portion. Maraming salamat sa aming in-house researcher, si Brother Joel Ocampo, for doing some research on the comparison po ng mga Christmas stories ni Matthew at saka ni Luke. Parehong nasa first 2 chapters na po. Actually, yung main features medyo hawig naman sila because pareho nilang sinasabi that Jesus is born in Bethlehem, not through Mary's union with Joseph but by the power of the Holy Spirit. Ayan, yung virgin birth well emphasized sa dalawang gospels na yan. Tapos kinlarify yan, no, ng angel through an annunciation. Kaya lang ang annunciation kay Matthew, kay Joseph siya addressed, no? At ang annunciation naman kay Luke, kay Mary siya addressed, no? And both are telling us na kahit na isinilang si Jesus sa Bethlehem, he was raised in Nazareth, no? At and yung historical setting naman niya ay yung panahon ni Haring Herodes. That's common to both gospels. Kayo, Father Deo, what are the features that you want to emphasize sa dalawang infancy narratives? Yung may pagkakaiba uniquely yung Matthew and Luke. Yung pong kay Matthew, he emphasized the lead character is Joseph. And the very first chapter of Matthew is about the genealogy of Jesus. Nabasa yan. Mahaba yan during simbang gabi. And the point of Matthew is to show the lineage of Joseph to Abraham, to King David. Yeah. At pinapakita niya kung talagang yung line, yung emphasis on the Joseph side. And even yung nga sinabi mo, even yung annunciation Joseph din yung approach dun sa however, kay Luke naman is very Marian, no? The focus of Luke is on Mary, while this time Joseph is in the background. Kaya po napapansin natin, though they had the same gospel talking about the birth of Jesus, but their approach is quite different. Parang mas Jewish yung dating, yung gustong yung community na ina-address ni Matthew. He have to convince that Joseph is really from the King David na for the Messiah we are expecting. Yes.
Actually, yung may tendency talaga tayo na paghaluin natin yung dalawa, eh, 'no? Salisol. And then makikita mo yan lalong-lalo na doon sa portrayals ng Belen, 'no? Alam ko na on your way now to ano, sa northbound, dadaan kayo sa Tarlac at, yung usong-uso ngayon yung Belenismo, and I think it's a good tradition na pinauso doon sa Tarlac. But actually, may tendency talaga tayo sa mga portrayal natin sa Belen na yung elements na galing kay San Lucas at elements galing kay San Mateo, pinaghahalo natin. And when actually, yung kay Matthew, Jesus is born in a regular house. Tapos siya ang merong star guiding the first visitors who are the Magi, na wala naman kay Luke. Kay Luke, the first visitors are the shepherds. Tapos pumupunta sila sa isang sabsaban. Walang sabsaban kay Saint Matthew, 'no? At wala ding star kay Saint Luke, 'no? Walang star. Ang meron diyan siya diyan ay mga angels in heaven guiding, the shepherds, no? Ikaw, anong features ang nakikita mo, Father Edwin? Nakakatuwa na makita na maraming elements na kay Matthew na wala kay Luke at meron din kay meron kay Luke na wala kay Matthew, no? Halimbawa, may dalawang parallel pregnancies kay Luke, si Mary at saka si Elizabeth. Meron ding two nativity stories, no? Pagsilang ni Jesus tsaka ni John. Tapos meron ding magkaibang contrasting call ni Zechariah at saka ni Mary, no? And then meron ding parallel canticles, no? Yung awit ng Benedictus ni Zechariah at yung Magnificat ni Mary. Sabi nga kanina, tatlo nga pati nga si Simeon meron pa ring awit. So, 3 canticles. And then yan yung kay Luke. Kay Matthew naman, meron siyang additional stories ng flight to Egypt na wala kay Luke yan, no? At saka Slaughter of the Innocents, yung tinatawag nating Niños Innocentes, no? At saka kay Luke lang merong presentation story at saka finding of Jesus in the temple na proper sa kanya yun, unique dahil boy na si Jesus dito, hindi na siya infant, no? So, kakatuwa o kaiba yung kay Luke na yon na siya ay 12 years old na. Yun po, Bishop. Yes. Actually, so hindi lang siya talaga similarities and differences, no? But unique features. Talagang napaka-unique nung the way the story is being developed, both kay Matthew and kay Luke on the other hand, no? Kaya parang it's only too bad kapag minishmash natin yung dalawa, baka mamiss natin yung statement na gustong ipahayag ni Matthew at saka ni Luke, no? So, very good. So, I hope nakatulong kahit papaano itong munting Bible study, you know. Siguro po, it will help, you know, if one day medyo pagtabihin ninyo yung dalawang kwento, no? Pagtabihin yung ganyan, and then you will see how the story is actually being developed by each one. Kasi ang disadvantage natin ang pagkakasunod-sunod ng mga Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya yung between Matthew and Luke and si Mark, medyo hindi natin napagtatabi. Kaya gumagamit tayo ngayon ng synoptic parallels, baga yung tinatawag na parallels, para makita natin talaga yung distinctness ng bawat gospel. So, babalik pa po ang Men of Light, please. Stay with us at sa final portion. We're going to acknowledge your text messages, prayer requests, at mga comments sa YouTube and Facebook. And we will end with a prayer to be led by Father Edwin Belay, and he will also impart the blessing on all of us. Stay with us. Welcome back po dito sa Men of Light. Nasa huling yugto na po tayo nitong ating kwentuhan. I will
start immediately bago po i-announce ni Father Deo ang mga birthday celebrators for this month. Just a few YouTube comments na po. Ang una galing kay Teresita 8877. Good morning po. My grandmother who attended Mass every day and wore brown and green dress with borlas was my Saint John the Baptist. She led me to go to Mass every day when I started working until now that I am retired, sabi niya. Tapos si Saints Pot Jude, for me, my first and early John the Baptist were my mother and father. Thanks for reminding me, sabi niya. Si Mary Yambao, ang sabi niya, my John the Baptist is the Makabebe Charismatic group, especially the Life in the Spirit seminar where I had my personal encounter with the Lord and was sustained by the Men of Light. I was already following Men of Light even during your early days when your name was still Men in White. Imagine that. Oh, si Karen naman, Karen DD2VX. Para sa akin, ang pinakauna kong John the Baptist was my own dad, sabi niya. He served as a lay minister dito sa church namin sa Cebu since bata pa ako. He never failed to share his life experiences sa amin na nagpapakita kung gaano kabait at kung gaano ka misteryoso kung tumulong ang Panginoon sa mga panahon na hopeless siya. Hindi rin po niya ako pinipilit na magsimba, but my dad's example ang nag-influence sa akin na umattend ng misa. My dad passed away noong January lang po and I am always grateful sa tatay ko for guiding me sa aking spiritual growth. Thank you and I miss you, tatay, ang sabi niya. And the others, mga parents talaga nila ang kanilang John the Baptist. I think, Father Deo, your topic was very successful. Na-motivate yung mga followers natin to reflect kung sino ang John the Baptist sa buhay nila. Ang maganda pa doon, Bishop, yung last part niya parang assignment. Can you become a John the Baptist for another person? That's true, yeah. Them be closer to the Lord, introduce them to the Lord, even allow them to discover their mission, be away. Ang ganda. Ako rin mismo, while sharing the homily, parang I'm beginning to discover my own John the Baptist in my life. Salamat po. Ang ating po mga birthday celebrants, December 17 to 23 from the Archdiocese of San Fernando and the Friends of Men of Light. Una po sa mga pare, December 18 si Father Mon Torres and also Father Carmelo Agustin. December 29, Father Regnel Ching Fuertes. 60th birthday ni Father Regnel. Gagawin niya sa Amerika yata with brothers and sisters abroad. Oh. And then December 23 si Father Renato Rene Sabile. And happy birthday po mga among. Then December 23 ang ating Archbishop Emeritus Apong Seto Pasiano B. Aniceto, sacerdotal anniversary po niya. And then sa mga Men of Light volunteers and Friends of Men of Light, December 17 si Ate Gina Valverde, December 20 ang ating dating secretary na nasa Guam na si Angel Manilese. Kaibigan din po natin si Dr. Eugene Nicdao and Ate Coring Valencia of Santa Rita. December 22 ang secretary dati ng Men of Light, original secretary ng Men of Light sa Assumption pa natin si Cherilyn Che Leasing, December 22. Happy birthday, Che. And then December 23, we pray for the souls of Manny Cuyugan, dati po naming PPC President sa St. Jude. At yung kapatid ko po, December 17, si Ryan, for their eternal repose, Bob Ryan Gala. Yun lang po. Father Deo? Ilang years na si Ryan? Ano po, 16, 2016. Parang 7 years, yeah. 7 years na. Yes, ayun lang po, Bishop. Okay. Ngayon po, bago po tayo magtapos sa panalangin na pamumunuan ni Father Edwin, a little summary and an assignment. So, ang pinag-usapan po natin dito ay the sense of purpose in life o layunin na nagpapalinaw sa atin kung sino ba talaga tayo, na hindi tayo mabuhay na ilusyonado.
And also that we are able to distinguish ourselves from our projects, from our failures, or even from our ambitions or relationships. I am more than any of these. And yung sa second part po, pinag-usapan naman natin yung a clearer sense of identity and mission as a participation in God's will or God's plan for us. So ngayon po, little assignment. Our assignment is what I would call the suggestion to find an opportunity to have a retreat with John the Baptist. Ano po? It can be an actual retreat or recollection or maybe just a time of silence. Go find a little wilderness even in the city. Baka ang mga monasteryo dyan, minsan may mga quiet chapels or find a quiet place where you can sort of follow the this reflection. We call it a retreat with John the Baptist, making clear to ourselves who we are not. No? Especially perhaps when many projects have failed or maybe when we feel that yung our ambitions are not being fulfilled, yung to learn to rise above them and to say, I am more than any of these. No? And yun nga, to be able to really clarify for ourselves our identity and mission in life. So yun po, we call it a retreat with John the Baptist. So, magtatapos tayo ngayon sa panalangin na pamumunuan ni Father Edwin Belay at ang kanyang final blessing. So, inanyahan ko po kayo muli na ilagay natin ang ating mga sarili sa piling ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pampalagiang kagalakan. Lord, paano nga ba magkaroon ng palagiang galak? Malayo po kasi ito sa aming karanasan. Hinahangad namin ito palagi at nakakamit minsan pero panandalian at pansamantala lamang. Hindi ito nagtatagal at lumilipas sa maikling panahon lamang. Hindi namin ito mapanghawakan. Bumabalik kami sa aming mga pasanin, sa sakit ng katawan at kalooban, mga alalahanin at suliranin, at sa mga hilahil ng buhay na nagdudulot ng kalungkutan. Mailap ang galak na pangmatagalan sa aming karanasan. Sa katunayan, sino nga bang hindi gustong maging masaya? Kaya maraming mga tao ang nahuhumaling sa comedy bars, comedy movies, at mga comedians. May paborito pa ang kasabihan na kung saan ka masaya, suportahan kita. Subalit lahat ng mga ito ay naglalaho makatapos ang show. Palabas lang kasi. Sabi sa diksyonaryo, ang kagalakan ay nararanasan kapag ito'y natamo, pagka iyong natamo ang iyong minimiti o minamahal. Bagay man ito o tao. Joy is the effect of possessing something or someone we love. Sa diwa ng Adbyento at sa nalalapit mong pagdating, inaanyahan mo kaming lumapit sa iyo at maging malapit sa iyo. Ito lamang ang magdudulot ng pampalagiang kagalakan. Oo, nandyan pa rin ang hirap at sakit, pero dahil malapit at malapit ka sa amin, may galak pa rin sa aming puso. Alam ni Juan na hindi siya magiging masaya kung magpapanggap siya na isa sa mga hinuha sa kanya ng mga tao. Hindi rin magiging masaya mga tao kung matutuklasan nila pagkatapos na impostor pala si Juan. Kailanman, hindi magdudulot ng kagalakan ang mabuhay sa kung sino hindi tayo. Sa kabilang dako, kung mabubuhay kami sa katotohanan, kung sino kami talaga, papanatag, papayapa at liligaya kami. Mas madadama namin ang saya at galak sa pagiging totoo, sa pagtupad ng aming misyon sa buhay. At ang mga tao ay magiging masaya rin para sa amin dahil masaya naming niyayakap kung sino talaga kami. Lord, wag nawa naming hanapin ang kagalakan na hiwalay sa iyo. Wag ka nawa naming ipagpalit sa mga panandaliang saya. Ikaw lamang ang makapagdudulot sa amin ng tunay na ligaya. Ikaw ang aming pampalagiang kagalakan.
At dahil hindi ka nanggaling sa mundong ito, di talaga namin matatagpuan ang tunay na galak dito sa mundo. Sa paglapit at pagiging malapit sa iyo, ang tunay na kagalakan na walang iba kundi ikaw ay tiyak naming masusumpungan. Tinataas namin ito sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Yeah. Maraming salamat, Father Edwin, doon sa the joyful prayer, no, ang panalangin ng galak. At naway itong inyong Gaudete Sunday, mga kaparokya, maging tunay na punong-puno ng galak at gayon din ang inyong darating na Kapaskuhan. Maraming salamat din, Father Deo. It's been a very, very meaningful and fruitful conversation. At dito po nagtatapos itong episode na ito ng Men of Light, mga kaparokya. Ito po si Bishop Ambo David mula dito sa Diocese of Caloocan. Nagpapasalamat sa inyo lahat hanggang sa muli. Ito po si Father Deo Galang. Malapit na po yung Pasko, pero isang misa pa. Ang Men of Light, December 24 sa Sunday. We'll have another episode. See you. Father Edwin Belay po, Happy Gaudete Sunday.